Hello, Doc Bryce here. Pupunta sa isang convention. So, this is my continuing medical education. So, kailangan natin mag-added knowledge, learnings, syempre para makatulong sa ating pagpapagaling sa mga may sakit. Ang pupuntahan ko po is pediatric infectious diseases, no? Ito yung challenges after the pandemic. So, ano yung mga added na mga info regarding how to manage all these pediatric patients, lalo na yung mga may sakit. Madalas, di ba? Panay mga ubo-sipon. Nung nag-start ako this lifestyle, the low-carb lifestyle, pagka may pasyente akong ina-admit, number one ko nang ina-advise is their food intake. Yung mga sugary food, sugar drinks, pinagbabawal ko na. Kadalasan kasi, di ba, yan yung mga pinapakain natin sa mga anak. And if you're not going to change that, bumababa po ang immune system. Akala nyo food, very healthy, but not all of the foods na pinapakain natin ay healthy. And imagine nyo yan, no? Kahit na napaka-busy ko, so I canceled all my clinics for today. Wala pong appointment. I need to do some time with this medical education, continuing medical education. Para kasi need nating mag-add ng learnings, knowledge regarding sa, syempre, pagka naggagamot ka ng mga pasyente, kailangan updated ka. No? So, pagpasensyahan nyo na po yung mga gusto magpa-appointment for today and for tomorrow. Wala po akong clinic because this is a 2-day event and hopefully maraming learnings na mangyayari sa akin regarding yung, imagine mo, no? Ilang years na pala since the pandemic. Ito yung mga challenges ngayon. Marami, after the pandemic, ang daming mga na-realize ng mga tao. No? Na very important ang kanilang health. Marami po dyan na nawala ng mga mahal sa buhay. No? Nakaka-sad because bigla, no? Walang ka-idea tayo regarding dun sa pandemic na yan. And eventually, nag-evolve ang mga medical practitioner na handle naman nila eventually. Pero syempre, sa umpisa, hirap na hirap kaming i-manage ang mga patient. And then, ngayon, para na lang flu ang COVID. And kahit gaano yung inyong buhay, ka-busy, you need to do something pa rin. Okay? Improve your health? Wow, definitely. Saying number one, para if ever there's a repeat of this pandemic or any illnesses na mga malala, your body, your health, protection nyo po iyan. So kadalasan, bakit ba tayo nagkakasakit? Because of this unhealthy lifestyle. So eto na yung dapat pinabago na natin yung lifestyle to a healthier, no? So, if you are diabetic, you need to control lahat ng mga nagpapataas niyan. So, yung mga sugar food, sugar drink, being sedentary is a big risk factor for these illnesses or chronic diseases. Kaya mahalaga pa rin is consult a doctor. If you're going to change your lifestyle, you need to have a proper starting niyan. Hindi agad-agad yung may napanood po kayo, then gagayahin nyo. Out of 10, do it yourself, 2 lang po ang nagsasucceed. So, if you are one of them, congratulations. Pero kadalasan, mas madami po ang nagba-back out because they're too addicted na or sobra ng relax na siya dun sa lifestyle na unhealthy, dun na siya eh. Imagine,
upo ka lang, nakahiga. Ngayon, someone will tell you na you need to move. Ang hirap kaya, di ba? Lalo na for those who are overweight or obese. Kadalasan, ang iisipin natin, yung mga overweight or obese, iisipin nila, kailangan mag-gym ako, kailangan magbuhat, no? So, nagkakaroon ng injury. Nagkakaroon ng, sa first month, second month, umattend ka pa sa gym, then eventually, titigil ka na. Why? Because it's so hard. Gym, exercise, 20% of your health. You need to focus on your nutrition. Kung ano yung pinapasok nyo sa katawan ninyo. Okay? Nutrition, 80% of your health. Kaya nga, usual advice ko is restrict all sugar food, sugar drink. Then, pansinin po ninyo. Medyo after a month, luluwag yung mga damit. Then, after 2 months, parang gumagaan ka na. Continue lang yan. Be consistent. Kayang-kaya yan. And lahat yan, mga problems, will go away. Pero, syempre, be patient. Individual approach pa rin ang nangyayari. Kaya kadalasan, you need to do some follow-up, check-up with your physician, with your coaches. Ano pa yung mga pwedeng i-improve sa sarili ninyo. Okay? So, please share this. You can ask question also habang bumabiyahe si Doc Bry. And always remember, life natin needs an improvement. Kung ang mga kakainin natin nag-i-improve, syempre, ang buhay natin mag-i-improve din. More than likely, sa house natin, sa home, nag-i-improve din. Hindi pwedeng stagnant tayo. We need to improve. Yearly, monthly, huwag po tayo maging stagnant, yung huwag tayo maging sedentary, huwag tayo yung walang ginagawa. You need to work. Okay? Improve your life, improve your health. You need to invest. So, okay lang po yun. Ang mahalaga is, imagine, no? Sa dami-dami kong mga patient na natanggalan ng mga maintenance, ang sinasabi nila, 5,000 a month, 10,000 a month, ang kanilang maintenance. Kung nawala ang maintenance, what will happen? Nakakaipon po tayo. And pagka nakakaipon, more improvement. Hindi lang sa ating health, sa ating mga budget din, sa mga gastusin, babawasan. Okay? So, mas nagiging functional ang family. Imagine mo, no? Nababawasan yung mga problems ninyo. When you be healthy, no? Walang ginagastos ng mga maintenance, tapos napaglalalaan nyo sa mga importanteng gastusin sa family. And always remember na you go out with your family, no? Kahit isang simpleng camping or simpleng handaan, labas nyo yung mesa nyo. Or dapat sama-sama kayo kumakain, family. Yan yung importante. Communication within the family. And also, kung ma-invite kayo sa mga gatherings, huwag nyong iintindihan yung kakainin, ha? Ang pinaka-importante dyan, most important, is yung communication with all your friends. Yung nagtatagpo, nagsasama, nagkakakwentuhan. Yan yung being sociable, yung bonding ninyo, hindi nawawala. Imagine mo, matagal na kayong hindi nagkikita, mga kababata nyo pa, mga batchmate ninyo, and syempre, kailangan natin ng socialization din. Improve our ating character. Diba? So, lahat yan will improve if you are healthy. If you have no problem, kasi syempre, pagka may mga problema tayo sa health, may problema tayo sa bahay, may ano pa ba tayong lumabas? Parang ayaw nyo nang lumabas. Gusto nyo magmukmuk na lang sa bahay.
it it won't do kasi walang mangyayari po sa inyo kung magmumukmuk lang tayo. Kung pag may mga problem na yan, ang gagawin natin is one problem at a time, masosolve natin yan. Alam niyo, hindi tayo binigyan ng mga problem na hindi natin kayang i-solve or isa-isahin lang natin. Pinagsabay-sabay yung mga problema. No? One at a time. Kaya yan. May mahirap. Yan yung always sinasabi ko, no? Yung mga humps and bumps sa life journey ninyo. Kasama yan. If you have problem at na-solve nyo, alam nyo, improvement yan sa character, improvement sa well-being natin. Lesson learned, lesson yan na lalo tayong lumalakas. Lalo tayong nag-i-improve. So there's a room for improvement. Yeah. Yung iba, nagkaroon ng problema, ayan na. Negative na. No. You need to be positive. Yes, mafe-feel mo yung negative. Sasabihin, Dok naman, may problema nga ako. So, very down ako. Yun. Kailangan meron kayong partner, meron kayong couple, or meron kayong friend, best friend, na magbibigay sa inyo ng positive attitude. Magpasalamat kayo dyan kung meron kayo niyan. No? Kung wala, maghanap po kayo. Kasi, yung iba kasi yung mga ugali natin, no? Yung iba hindi kaya yung problema. Pero once may nag-a-advise, may nagpapayo, no? Humihingi kayo ng payo. Yung iba sa mga religious leader, humihingi ng payo, pinupuntahan nila. Which is, okay po yon because mas nagkakaroon ng advices, magagandang advices. So, yung mga stress na ano nyo, na kakayanan, because of these people, these mga very caring sa inyo. Okay? Pagka kasi may stress, may problem, maapektuhan syempre ang health natin. Hindi nyo lang namamalayan. Others, pagka may problem, hindi na kumakain. Diba? So, pag hindi kumain, nagpupuyat, hindi makatulog, kakaisip ng mga problem na yan, ang mangyayari yan, kakasakit. So, ano mangyayari din is pwedeng lumala. Okay? So, always remember to do investment in your health, right mindset pa rin. Mahirap man siya, dysfunctional family, maayos rin yan. Ano yan eh? Give and take, compromise. Pwede po kayo mag-compromise, marami yan. May mga problem, compromise pa rin. Pero titingnan nyo yung kung okay siya sa parehong situation. Okay? Always na andyan pa rin. And do not forget to pray, seek guidance from our Lord. Nako, baka hindi nyo alam. Napaka-effective ang prayer. Minsan, magdasal kayo niyan, kinabukasan ayun na yung solusyon sa mga problema ninyo. Okay? So, never forget to pray. Okay? So, you can ask questions regarding your lifestyle journey. I will answer that. Okay? Ayun. Good morning, DJ Royo. Gretel Vinarao. Uy, Gretel Vinarao. Alam nyo, Vinarao yung middle name ko. Hindi ba tayo magkamag-anak? Jem Tan. Good morning. Violeta Rodriguez. Hello. Batchmate. Miss Jesus C. Okay.
Ayan. Okay, so nawala yung mic ko. Okay. Suspected hypertension na po ako. Executive check-up ko. Ano po the best gawin? Okay. You need to change your kung ano yung kinakain po ninyo. Tapos, bawal po ang puyat. Ang maganda kasi is you need to have a one-on-one, face-to-face consultation with your physician. Or kahit sa akin, pwede po kayo magpa-online consult. Alamin natin why, bakit tumataas na yung BP ninyo. Is it your weight, overweight? No? So, alamin natin yan. Watching from Bacolor, Pampanga, Ems Bueno, Mary Mercy Valencia. Good morning, Doc. Shell Alman. Ayun. Shout out Junrel. Oy, Sir Junrel. Ito, napakalakas sa bike niyan. Tsaka, Rachel Tabar, morning. Doc, na-opera po ako ng lipoma. Ilang months po ba ako bago makapag-gym? Okay, kailan po yung Sir Edward Ocampo? Kailan po yung operation? If 2 months na, pwede na po kayo mag-workout. Start from yung wag masyadong mabigat agad. Okay? Start lang kayo. Okay. Josephine Tapia Atienza, good morning. Marlene Kinikito, ingat sa biyahe. Hello Doc, good morning po. Ano tawag sa sumasakit yung mga fingers? Yung hindi nyo maunat or hindi nyo matiklop. Okay, Simon Minerva, marami pong mga causes niyan. Okay. Kung namamanhead, you need to baka dehydrated po kayo or baka may mga nerve na naapektuhan. So, consult your doctor pa rin. Ha? Okay. Anong gamot sa sore eyes para sa 8 years old na bata? Miss Rachel Tabar, need nyo pong consultation. Kailangan makita po ng doktor yung mata. Kasi akala nyo sore eyes, baka sa bata, sa doktor, iba. And mata yan ha, napakamahalaga yung mata. So, kailangan tama ang ibibigay nating gamot. So, consult pa rin. Either ophthalmologist or pwede naman sa pedya, pwede na yan. Okay? Pwede po ako mag-low carb kahit po may diabetics. Yes, Cathy Antonio, as long as you are guided and monitored. Good morning. Pwede po ba mag-low carb pag nagtitake ng glucosamine dahil merong Yes, Nida Payag. Actually, ang low carb lifestyle addresses the inflammation. Healthy physically, emotionally, spiritually, financially. 3 John chapter 2. Wow. Thank you, Yan Bandasan. Basahin ko yan. Okay. Gandang umaga. Doc, Kates Do Ocampo, Ferde Aure, good morning. Monica Villanueva, Susie Wolf, good morning din. Marianne Eileen, keep inspiring us. Yes. 2 years and 4 months of doing low carb from 68, 56 kilos na lang ngayon at wala na ring maintain. Wow, congratulations, Ems. Bueno. Ang struggle ko talaga ay ang pamamanhid ng paper na bawasan naman na dahil dati nung naka-high carbs, pag naglalakad ako, no, maabot hanggang balakang yung pamamanhid. Wow. Nagwo-walking na ngayon, 1 hour 45 minutes. Very good. Continue lang. Ang lifestyle change, it will take a year or 2 bago magkaroon ng best version. Okay? Rick Rosimo, good morning. Flores Elizabeth, thank you po sa pag-guide sa food intake. Ellen Leiva. Candy Tris, Doc, good morning. Naka-low carb na ako for 4 months. Pag nagpakuha ako ng blood test, mataas ang cholesterol ko, HDL and LDL. Okay. If your triglycerides normal, okay lang po as long as your other parameters are good. You have a normal BMI, nag-exercise kayo, you're doing fasting, eating real foods, okay na po yan.
Yes, sorry po, nawala ang audio. Good morning, okay na po ba? O yan, okay na po ulit, okay. Ayan. Good morning, Paul Ona. Have a wonderful day. Watching from Dubai, Lisa de la Cruz Atangke. Ask lang if yung electrolytes sumobra ng 24 hours, toxic na po ba ito? Hindi po. Roberta Punsalan, hindi po. Good morning po, Janice Namo, watching from South Korea, JV Obliga. Tutsi, good morning from Angeles City. Okay, aga mo live, naabutan kita. Ayun, kailangan ba maaga para maabutan? Sige. Doc, masakit ang braso ko, sobra balikat sa 5 kilos na dumbbells po, tuloy-tuloy ko po ba? I-lessen nyo po yung repetition. Kung 15 ang ginagawa nyo, gawin yung 10. Okay? Or, yung 5 kilos, bawasan nyo. Same repetition, bawasan nyo lang ng bigat. So, either the two. Kung mag-i-increase kayo ng weights, ng bigat, babawasan yung repetition, ha? Huwag yung tulad ng dati. Okay? Santa Rosa, Laguna, watching Ellen Leyva. From Davao del Sur, Helen Ruferos. Doc, any low carb chips po? Omad ako, kaya lang after ng meal ko, napapakain ako ng chips. Wala po. Okay? Ang meron is, kung gusto nyo ng snack, cucumber. Okay po na snacks ang cucumber. Good morning, Doc. Lagi ako nanonood ng video nyo, Doc. Ang fast food ba healthy? Hindi po. Reggie Murata. Hindi po siya healthy. Fast food. Okay? Watching po habang naglalaba. Maricon Alfante. Magandang umaga, Maris Ilagan. Good morning, Doc. Thank you po sa inspiration. Jennifer Calma. Doc, kung may high cholesterol, ano pong limitahan or iwasan sa green label? June King Marcelino, isang parameter lang po yung cholesterol. If you anxious ka talaga sa high cholesterol, okay, mag-concentrate ka sa fish and chicken, lean meat. Ayan. Good morning, Ana Lipinos. Doing low carb fasting, nakatapos din ng 7 days water fasting. Very good. Sir Moises Lipio. Good morning, Aida Itleong. Okay. Doc, okay. From Antipolo, Rizal, Joanna del Carmen Regalado, Roquesa Onabia. Good morning, Doc. Kailangan pa ba mag-electrolytes kahit 5 months na low carb? Okay. If you have no more discomfort, pwede nyo na pong unti-unting tanggalin ang electrolytes. Usually, 50% tanggalin. Kung 1 liter, gawin nyo na ng 500 ml. Until such time, wala nang discomfort, pwede na natin tanggalin yung electrolytes. Pero, when you do your workout, doing exercises, electrolytes po ang inumin ninyo. Huwag plain water. From Tondo, Marisa Ginsin, Mangaliman. Pwede po ba ang tofu, Anthony Valdez? Make sure na real yung tofu at walang mga additives. Okay po siya. Nasa controlled food po yan. Okay. Ang napansin ko po, Doc, nung naka-high carbs ako, sobrang sakit ng mga binti at katawan ko sa first week of walking. Pero ngayon, wala akong naramdaman na sakit ng katawan at pagod. Timad po ako. Yes. Actually, may mag-i-improve talaga sa health ninyo. Naimbag nga bigat, Doc. Ask ko, Doc, okay lang po, half kilo giniling na pork or manok with veggie the whole day. Kinakain ko then inom may med. Miss Mary Ann Leong, chew your food properly 20 times or more before swallowing. When you're 80% full, tigil na.
Watching from Canada, sobrang lamig po dito. Laging sumasakit ang likod ko. Okay lang po ba laging haplos ng oil sa likod? Okay lang po if it improves, no? Yung sa sakit nawawala. Chicharong baboy, pwede po sa low carb. As long as kayo po ang nagluto, okay po yan. Hello? Watching from Paris, France. Ayun, si FIFA Osioux. Good morning from Lipa City. Ask ko lang po kung anong pwedeng... Ano yan? Anong pwedeng pagkain sa mga nagdadialysis? Miss Diaz Feli, eat real foods. Okay? Wag po yung mga instant or mga processed food. Wag po yung mga sugary food. Wag po yung mga sugary drinks. Magbaon po kayo ng home cooked meal. Okay? Ask ko lang po bakit palaging mainit ang palad ng kamay ko at masakit ang kamay ko pag gising ko at namamanhid. Lisa de la Cruz sa Tangke. Baka po nadidehydrate po kayo. Mag-electrolytes kayo. No? Isa sa mga high saturated foods ang pagtaas ng triglycerides. Nope, hindi po. Bakit po tumataas yung triglycerides natin? Because of too much outside food. Too much processed food. Sugary food, sugary drink. Okay? So, umiwas po kayo sa restaurant, umiwas muna kayo sa mga fast food. Pwede po ba mag-low carb ang may prostate cancer stage 4? Tandaan natin, no? Ang energy ng cancer is sugar. So, if you are consuming high sugary food, sugar drink, or highly processed carbohydrate foods, yan ang energy nila. Okay. Ayun. Good AM Doc, 3 weeks na akong low carb, Eli Tejada Cruz. Effective kasi from 72 naging 66 na, watching from Tondo. Very good. Continue lang. Ingat sa travel. From Rosvin. Oxy, hello Doc Bry. We really appreciate your guidance on Elsie. Kindly share some guidance on weaning babies young as 8 months old. The Elsie way. Okay. Usually sa mga magwa 1 year old po, no? Na mga baby ninyo. Pagdating ng 1 year old, kung ano nang kinakain ng mga adult, ay pwede nang kainin ng mga babies natin. Tapos, unti-unti binabawasan na natin ang gatas. Yung mga formula, no? Pero kung breast milk pa rin kayo, breastfeeding, very good pa rin yan. Okay? Nakita ko yung video nyo at ngayon follow ko na kayo. Glad to have found your page. Merle Beltran Richards. Morning po, Doc Team. Team replay po ako ng 2 days sa mga live nyo po. Yun. Ay, si Miss Jamaica, naging team replay ka na. Sobrang busy siguro. Okay lang yan. Walang problema yan. Okay. Cleopatra Gonzalo, watching from Candon City, Ilocos Sur. Ay, naimbangaal daw, taga Lungog, Narvacan. Ako. Doc, ano po magandang vitamins for slow growth? Slow growth ng bata. At para din po sa brain development. Okay, Miss SP Anisete, eat real foods sa mga bata. Okay? Wag pong mga processed food, wag pong mga sugar. Need bang umiwas sa pork? Hindi naman. Why? Kung siguro, hindi naman specifically pork. Well, siguro sa mga religious, may, ang ano nila is bawal ang pork. Or sa mga, tawag dito, yung mga ano sa Bible, no? Sabi nila, madumi ang pork. So, depende po sa belief ninyo, yes, pwede naman. Pero sa mga hindi naman, pork, okay naman po yan. As long as you chew your food, your meal properly, ha? Then, drink fluids. Okay, Doc, okay lang po ba? Para maiwasan mag-contract ang gallstone at wag matake ang sakit gaya ng sabi ng Doc. Hindi po. Marita Nunez Bahado.
Bakit po tayo nagkakaroon ng gallstones? It's because dalawang klase po yan. Kung hindi nagpo-produce ng bile or kulang ang bile sa gallbladder ninyo, so walang tutunaw sa inyong cholesterol, or yan yung mga pwede mag-cause ng gallstone. Hindi po yung mataas lang ang cholesterol. Okay? Okay lang po ba mag-OMAD kung may hypertensive? Yes, Sir June King Marcelino. Pero always listen to your body, ha? Hindi lang sa tiyan nalalaman kung gutom. Pwede rin sa katawan, sa ulo. Kung nahihilo, masakit ang ulo, pwede rin signs of hunger yan. Good day. Doc Ilo, Doc, thank you so much po sa payo mo noon regarding sa cornea transplant ko. Kaso lately po, palagi masakit ulo ko. Okay naman po, salt intake ko and electrode. May kaugnayan pa rin po kaya ito sa congenital eye disease? Well, pwede, pero baka naman nagpa-fasting po kayo. You need to take your meal kung nagpa-fasting kayo, ha? Ayan. Magnesium taurate, yes, okay lang po yan. Ang galing live mo, Doc, dami nagpapapap na ads. Ay, meron bang ads? Sorry naman. Ako, nagpa-breastfeed sa bunso ko at the age of 39. 4 years ko pinabreastfeed, nag-aral na siya ng kinder 1 na. Dede pa. Actually, Miss Rosby, okay na po yan. Okay lang yan, ha? As long as hindi formula. Watching from Hong Kong, Miss Ordonez Noemi. Morning Delia Delantes, Seventh-day Adventist bawal baboy, Rospin. Ayan. Yes, kaya sa mga Adventists po, they do the plant-based diet or vegetarian po ang mga halos lahat sa mga Adventist. Okay? Good morning, Doc Pride. Diabetic po ako. May mga maintenance ako. Okay lang po ba mag-low carb? Ako kagad. You need to be consulting a physician advocating low carb po. Tapos, ipakita nyo po yung mga laboratories ninyo. Okay lang yung pork the whole day. Variety of foods. Sir Marlon Pineda, variety. Huwag kayong mag-focus lang sa isa. Okay? Ayun. Hindi na po muna ako nagpa-fasting sa ngayon. Okay. Actually, you can do that 12, yung minimum, 12 hours fasting. 7 p.m. ang last meal, 7 a.m. yung first meal niyo. Ano po dapat ang kainin ng mataas ang BP? Maribel Landayan. Eat real foods, eat home-cooked meal. Huwag po muna kayong kumain ng mga fast food, restaurant, or yung mga processed. Huwag po yun. Good morning, Doc. May nagtatanong po sa akin, kailangan daw po ng katawan natin ng carbs. Saan daw po kumukuha ng carbs ang isang low carb? Salamat po sa sagot. Miss Annabel Tengong Siyang sa vegetable po. Okay? Sa vegetable po yung ang carbohydrates natin. Okay? Ayan. Okay. Thank you for tagging. Ayan na. Ng mga questions. Ano po dapat kayo mataas ang BP? Thank you po sa pagsagot. Rosalinda De Lumen. Pa-shoutout naman po, watching from Angeles, Ma'am Tutsi. Okay. Anyway, alam nyo, ang lifestyle na ito, you need to be consistent. Okay? Consistent lang yan. Ang importante, you enjoy this lifestyle. Merong iba nahihirapan, yan yung mga kailangan ng mga guidance and monitoring.
Lalo na kapag may mga health issues. Pagka may mga health issues, need you talaga meron nag-guide. Huwag po kayong mag-alala. Ang guidance, hindi naman forever guidance. 1 month, 2 months na i-guide kayo, okay po yon. Imagine mo, i-guide ka for a month, for 2 months, tapos natatanggal pa yung mga medication nyo. And eventually, natututunan nyo siya. Mas very convenient sa'yo dahil merong nag-guide. Hindi katulad sa mga do-it-yourself, ang daming mga questions, ang daming may mararamdaman, titiisin, o kaya maghahanap sila, tetestingin nila ito kung effective to, okay. Kung hindi, siyempre, hindi. Okay? Okay, so, always na, okay, ang dami nagte-thank you sa mga sa mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya nga po, tandaan po ninyo na kapag nag-live si Doc Bry, you can ask questions, no? Lifestyle nyo to health nyo ito, okay? Share nyo ito. Pagka nag-improve ang health ninyo in 1 year, 2 years time, di ba ang sarap ng pakiramdam na may nagtatanong sa'yo, wow, mare or sis, pare, anong ginawa mo? Bakit parang ang ganda-ganda ng aura mo? You look young, you look healthy. Tapos, energetic ka pa. Parang hindi ka nawawalan ng sigla. Okay? Nakakatuwa yun, no? Nakakatuwa yung mga maririnig mo ganyan. Tapos, dati obese ka, overweight. Ngayon, aba, size medium ka na. Dati 2XL. Ako, natuwa na ako nung from 2XL, naging medium. Hindi ko akalain mag-extra small pa ako. Small, extra small. And ang gaan-gaan ng pakiramdam. Yes, pagtadaanan mo yung mga difficulties, yung mga humps and bumps ng buhay, kasama po yan. Akala nyo, bawat isa sa atin, halimbawa, si Doc Bry, walang problema. Meron din yung problema. Pero, syempre, maano mo yan, malulutas mo yan, eventually. Okay? Huwag mo lang gawing reason yan na maging stagnant ka. Kailangan mag-improve po kayo. Okay? Once you improve, darating ang panahon, hindi man ngayon, na mag-i-improve ang iyong health, ang iyong life. Masarap yan. Enjoy nyo yan. Okay? Iluto kay LCF driver. Hello, LCF driver. Hello. Yes. Good morning, Alma Palencia. From Germany. Si LCF driver from Germany pala. Ingat po sa pagdadrive, ha? Siyempre, kung driver kayo, pasahero niya ang ingatan ninyo. Maraming salamat po, Doc, sa pagsagot sa tanong ko. God bless. Rosemary Giyang. Sobra hika ng apo ko. Palagi atake. Palagi kami nasa emergency. Pwede na po ba siya mag low carb? 10 months old ko po. Hika. Okay? Ano most common cause ng hika? Usually, flu. Yung mga ubo-sipon. 1 day lang na may ubo-sipon yung mga may hika. Madaling araw, parang nahihirapan ng huminga. Okay? So, consult agad yan sa doctor. Yung iba na hindi sipon or ubo ang cause ng hika, anong cause? Yan yung mga processed food. Yan yung mga sugary food, sugary drink. 10 months old to. So, baka napapakain ninyo ng mga matatamis, ha? Well, kadalasan talaga. Dito yung nag-i-start na yung mga solid foods kasi. From 6 months onwards, unti-unti, nagbibigay na tayo ng mga foods. Okay? So, consult pa rin. Ang mahalaga is maano ninyo. Mapagaling yung asthma muna. Tapos, kung hindi sa pagkain, okay,
pwede po sa environment. Tingnan niyo po ang paligid ninyo. Maalikabok ho ba? Okay? Or merong nagsisiga ng mga gulong, nagsisiga ng mga puno, mga tuyong dahon, mga nagsisiga. Tapos pansinin niyo kung inaatake ng asthma ang mga anak ninyo. So, ibig sabihin, yung usok, yung alikabok. Tingnan niyo sa loob ng bahay ninyo. May carpet po ba kayo? Tanggalin niyo na ang carpet. Yung kurtina ninyo, tingnan niyo po kung matagal nang hindi napapalitan, need palitan. Kung maalikabok kasi yan, it can cause allergic reaction or asthma attack sa mga anak ninyo. Kung may pets po kayo, yung mga mababalahibo, tapos palaging mga nagkokos ng asthma attack sa mga anak ninyo, isa rin yan. Okay? Yung sofa cover, madalas dapat ang gawin ninyo is yung leather, tawag dito yung leather, malang leather. Yung hindi na iipon yung mga dust. Okay, yung pagka pinagpag mong ganun, no? Pinagpag mo, tumatalo yung dust. Okay, wag po yun. Ayun. Doc, mataas po ang WBC. Oy, ang taas niyan, 45 to 50. Sa CBC ho ba yan? Kung 45,000 to 50,000 or sa urinalysis 45 to 50, need nyo po ng antibiotic muna. And ang iwasan nyo, bakit kakaroon ng infection? Hygiene, kung sa urinalysis po yan. Okay, hygiene. Alamin natin ang nagkakos ng infection. Kasi ito, kailangan antibiotic. Ito yung mga communicable diseases. Okay? Bakit nagkakasakit ang katawan natin? Mababang immune system. Bakit mababang immune system? Sugar. Sugar food, yan yung palagi nyong kinakain. Or, pwedeng puyat kayo ng puyat. Isa yan. Consultation pa rin. Pagka ganitong mga infection, consultation pa rin. Kasi, re-resetahan po kayo ng gamot. Dahil hindi kayo makakabili ng gamot nang walang reseta ng doktor. Aida Ilagan, good morning. 6 months na po ako nag-low carb po, Doc. 1 meal a day po ako. Wow! Continue lang, LCF driver from Germany. Ay, ganda ng improvement mo yan. Mas very focus ka sa pagdadrive niyan. Hindi inaantok. Yes, Doc. Thanks, ikaw ang instrument na binigay ng Panginoon sa amin. Yes. Okay. Salamat po sa sagot, Doc. Ingat po sa pagmamaneho mo po, Doc. Hindi ako nagmamaneho. Okay. Meron po akong driver. Hindi ako magla-live kung ako ang nagmamaneho. Bawal. Good morning, Doc. Bri, pwede po ba uminom ng decaf? Yes, no creamer, no sugar. It won't break your fast. Okay. Doc, pag na-meet ko na po yung gustong weight ko, in case build muscle naman, dadamihin ko food ko sa low carb. And no, if you want to increase your muscle mass, do lifting exercises. Okay? Gilbert Y. Coco. Hindi po sa dadami po ang kakainin yung mga food. Yan yung increase yung metabolism niyo once you start doing resistance training. So, magugutom kayo, kakain kayo na. Good morning, Cristina de Jesus Casanova. Reefer van ang dala ko po, Doc. Reefer van. Van. Okay. Ingat po. Vanji de la Luna, good morning, Doc. God bless. Carmen Book, Doc, good morning po. Tanong ko lang po, nangingimay po ang kamay ko. Strict low carbs po. Sip electrolytes, observe natin. Then, magpa-laboratory po kayo. Baka hindi pa kayo nagpapa-laboratory, may mga abnormalities sa lab results nyo. Okay, Vilma Padlan, good morning from Calamba. From Las Piñas, Bernadette Dating Ginoo. Always sharing your videos sa FB and sa family group chats.
Thank you so much. Hopefully, may na-motivate kayong mga family members to start their journey sa being healthy lifestyle. Okay. Liza de la Cruz Antaque, thank you, Doc. Morning, Doc. Tanong ko lang po, newbies po sa low carbs fasting, sumasakit ang tiyan, normal lang po ba? Okay, Yoli del Lagura, pag kami discomfort, masakit, syempre, hindi yan normal. Lahat ng mga discomfort, hindi normal. Ang normal, walang nararamdaman. So, kung sumasakit na tiyan, baka naman kailangan nyo ng kumain. Baka naman kailangan nyo uminom ng electrolytes. Okay? So, tingnan nyo po. Doc, gaano kadelikado kung walang coaching ang may comorbidities? Naku po. Na-hospital po, Sir Jun King. Okay? May mga ganyang kaso, no? Yung iba naman, nawawalan na lang ng malay. Oh, yung hypoglycemic, no? Katulad ko, nag-workout ako, nag-training ako ng bike, 80-kilometer biking, full of energy. Ang dala ko lang is plain water. Pagdating ko ng bahay sa gate doorbell, nag-blackout po ako. After ng blackout, seconds lang na ako, nagising. Tapos, doon ko naramdaman yung panlalambot. So, hindi ako nakapag-clinic that day. Higa lang ako, puro electrolytes lang ang ginawa ko. So, isang case yan. Tapos, yung iba, hindi nakaka-recover. Siyempre, kailangan itatakbo na yan sa ospital. So, mas delikado po kung walang guidance or walang coaching. Lalo na, dun sa mga nag-i-insulin. Napakadelikado po yan, lalo na sa mga nag-i-insulin. Okay? Meron kasing mga individual na pag sinabing electrolytes, puro electrolytes naman, walang water. Pag sinabing increase your water, puro water naman, sobrang water naman siya, nadidehydrate din pa rin siya. Okay? So, maraming mga case-to-case basis po yan. Pero iba, okay. Akala nila local food. Oo. Akala nung iba, no? Meron kami mga patients, ginaguide. First na usap namin, monitoring, no? Akala niyang low carb, hindi pala. So, mali yung ginagawa nila. At pagka nag-enroll sa program namin, strict po ang gagawin namin. Kasi naka-guide naman kami, nakatutok. So, malalaman natin kung talagang low carb ang ginagawa nyo. Or, paminsan-minsan, low carban lang. For hormonal imbalance, Leslie, actually, yan, importante yan, no? Yung hormone talaga nag-aano sa atin, nag-effect sa ating mga health natin. Kung di nyo ayusin ang hormones ninyo, yung normal, syempre may maapektuhan ng health natin. And inflammatory foods. Yan. Iiwasan natin inflammatory foods. Okay? Ayun. How young ka na po if you don't mind? Naku po, yan, age. Madus Jimenez Ocampo, 50 this year. Okay? Maduds Jimenez Ocampo. Asking my age, 50 po this year. Okay. Doc, normal po ba if in the everyday po ng bowel movement, kulang po ba ako sa active? Oh, normal po yan, Miss Jennifer Calma. Usually 3 days, okay lang po yan na walang bowel movement. Siyempre, dapat in the 4th day, meron na. Okay? You need to move, increase your fluid intake, or increase your fiber intake. Violeta Rodriguez, hello Doc, 5 ang height. Ilang kilo po dapat? 40 to 50 kilos po, kung 5 feet. 40 to 50 kilos. Brenda Garcia, good morning. Mama ko po 1 month na sa low carb pero nagle-leg cramps pa din, lalo sa gabi. Umiinom naman ng sapat na electrolytes. Ano po ang sapat na electrolytes? Brenda Garcia. So, ano po ang timbang niya?
i-compute natin total fluids per day. So kung 100 pounds kayo, okay, divide mo yan sa 2, so 50 ounces, convert mo sa liters. Yun po yung total na iinumin po ninyong fluids. Tapos yung electrolytes, hatiin nyo po. Doc, nag-start kami mag-LCF ng asawa ko. Hindi kami nagpa-coach. Okay, lose weight lang ang goal namin. Sinundan lang namin mga video nyo at ni Doc Rojo at Doc Iris. Okay lang po ba yun? Naka-strict naman po kami sa food list. Wala naman po kaming sakit, Doc. Okay. Yan yung sinasabi ko, out of 10, 2 ang nag-succeed. Okay, Samboy Graho. Congratulations. Okay lang yan. Okay. Ayun. So, hopefully, meron po tayong ginawa this day. And, squat challenge. Tito J, 30 days squat challenge. Napakasimple. Without weights, you can do this. Dun sa mga elderly or sa mga senior, pwede din po kayo stable, kailangan may hahawakan po kayo para mag-stabilize ang balance ninyo. Do the squat, gawin yung 5 or 10, no? Huwag nyong ipilit yung hindi kaya. Okay? So, kalma lang kayo. Pero you need to do lifting exercise, lalong-lalo na sa mga seniors and elderly. Wala pong age limit po iyan. Kung gusto nyo lumakas ang binti ninyo, ang katawan ninyo, magka-muscle kayo, yung balance nyo is good, do resistance training. Okay? Ayun. So, sa Kalakuyang, nasa traffic, and Ortigas, malapit na siguro ako. No? Malapit na. Ito na. Yes. So, always remember, have proper mindset. Traffic pa. Ay, na-late ako. Good morning po, Doc Bri. Panoorin ko na lang to ulit later. Yan yung team replay. Okay? Okay lang po yan. Proper mindset. Siyempre, ayusin nyo yung nutrition. 80% po yan. Hindi nyo kailangan maging strict. No? Kung kaya lang, yung unti-unti lang. Unti-unti lang. Kaya natin yan. Tanggalin nyo lang yung mga sugar drinks. Yung mga mahilig sa 3-in-1, tanggalin nyo na po yan. Okay? Huwag po kayo mag-focus sa sobrang tamis. Dati po, Doc, nakahawak din ako pag nag-exercise, pero ngayon hindi na. Wow! So, eto po, no, sino to? Ems Bueno. Dati humahawak lang siya para ma-stabilize ang balance. Ngayon hindi na. So, yung balance niya nag-improve, yung strength sa kanyang limbs nag-improve, lifestyle change. Okay? So, ang mahalaga diyan kasi sa mga senior, no, iiwasan natin injury or magkaroon ng fracture. Kasi kadalasan, pag minamadali niyo ang mga senior, yung mga elderly, natatarantayan, no? Lalo na pagka late kayo sa mga handaan, late sa mga event, sila na lang hinihintay nyo. Huwag nyong mamadaliin. Kaya lahat po ng mga nakikinig ng mga elderly, mga senior, isipin nyo kayo ang reyna ng tahanan. Kayo ang pinaka-importante dyan. Okay? Pagka minamadali kayo, hayaan nyo sila maghintay. Hindi kayo iiwan ng mga yan, ha? So, wag kayong magmamadali. Kasi pagka nagmadali kayo, pwede po kayong matumba, ma-out of balance, fracture sa hips. Safety palagi ang inyong iisipin. Pagka na-fracture ang hips nyo, instead of sa handaan pupunta, na kayo ang hinihintay, ospital ang bagsak. Tapos, wheelchair na o kaya bedridden na. So, ano nangyari sa kakamadali nyo? Ayun, fracture, masakit.
Yung mga CR dapat safe. Okay? So, mga CR po ninyo, no? Lagyan nyo na po ng mga handles kung may senior or may mga ano kayo para safe na, lalo na yung madudulas na CR. Doormat. Mag-ano kayo ng mat para hindi madulas. Okay, doing my resistance exercise po while watching cardio yesterday. Dana po, magpa-araw kanina. Masigla po ang katawan. Very good, Miss Bernadette, dating Ginoo. I think nag-consult na kayo sa akin, no? Very good po yan. From 68 to 48, 5'1". Okay, ang 5 feet, 40 to 50. So, okay po yan. Normal weight po yan. Okay, mismo ang system ko ayaw na ng high carbs. Kaya napipilitan talaga na ako mag-strict low carb kasi makaramdam ako ng mga discomforts. Ang saya kaya ng magaan ang katawan at walang nararamdaman. So, hindi naman napipilitan, no? You're enjoying yung ginagawa niyong lifestyle. So, hindi na yan pilit. Ano na yan? Consistency na ang tawag dyan. Kasi nag-adapt na kayo. And sigurado, evolving. Doc, everyday may gulay yung kinakain ko with meat, fish, and seafoods and black coffee lang yan. Doc, salamat po. Yes, varieties pa rin. Okay. Sonia Mortega. Thank you, Doc. Grabe ang Ortigas. Anyway, be the best version of yourself. Okay? Adapt and evolve. Ang human being, sanay na sanay mag-adapt. Kahit saan kayo ipunta, kahit saan kayo ihagis, mag-a-adapt po kayo. No? Halimbawa, wala kayong ka-idea sa society na yan. Pagka matagal kayong napunta dyan, unti-unti mag-a-adapt. So, umpisa mahirap. Pero, pagka nag-adapt kayo, wow, iba na to. Mag-i-evolve kayo. Parang si Doc Bry. Dati, ayaw na ayaw akong mag-live. Bakit? Because, ano yung sasabihin ko? Tapos, mahiyain ako. No? So, eventually, nag-adapt ako. Eventually, naging madaldal na ako. Nag-evolve. Imagine nyo yan, no? Never kong na-experience ito na very vocal ako sa ginagawa ko ngayon. No, hindi ko, ano yan. Gusto ko, tahimik lang. Gusto ko, ganito lang, ganyan. Pero dahil nag-adapt, ngayon, nag-evolve si Doc Bry, and sinishare ko ang knowledge, sinishare ko, imagine, yung mga experience ko sa mga patient ko, lahat yan, yung mga nag-improve, natanggalan ko ng mga medication, si Doc Bry nakatulong sa kanilang health. Yun na lang ang iniisip ko. Kapag coachable, sumusunod ang pasyente, pakaganda ng improvement. Okay? Although may mga patient ako na, yes, may cheating, lahat naman nag-cheat, no? Ang mahalaga dyan is, you go back. Maging consistent ulit. Nadapa, pabangon ulit. Lahat yan, problema, nasusolve. Okay? So, huwag po kayong magpakalunod sa problema, huwag kayong magpakalunod dyan sa nadapa. Instead, stand up, return, bumalik. Okay? Ang mahalaga dito is, alam nyong nag-improve kayo dito. Kaya nga, almost 3 years, no, nag-handle ako ng mga adult patient, and na-amaze ako, namamangha ako. Bakit gumaganda ang sugar? Bakit gumaganda ang blood pressure? Sabi ko, merong magandang dulot yung ginagawa ko. Merong magandang dulot yung ina-advise ko sa kanila. Tapos, yung ibang nagpapamonitor, no, nagugulat sila, binabawasan na ni Doc yung insulin, from 45-35 down to 20-10. Unti-unti na yan. Meron nga ako tuwang-tuwa in 1 month time, 1 month lang,
Yung insulin niya naging zero, yung oral medication sa sugar natanggal in 1 month. And until now, nagpa-follow up, ang ganda pa rin ng sugar. Okay? Usually, after 3 months yan. Pagka nakadalawang 3 months na yan, maganda ang sugar. Sasabihin ko na yan. After 6 months na tayo magkita. So, after 6 months, magaganda pa rin ang mga laboratory, walang mga problems sa kanilang health, discomfort, wala. Mas malakas pa, tapos nagbubuhat na. Imagine na, 80 years old, 70 years old, nagbubuhat. Okay? So, sustainable ang lifestyle natin, low carb lifestyle. Kasi, nakaramdam na sila ng kaginhawaan, natanggal ang pag-i-injection, natanggal yung mga oral medication, natitipid na nila ang kanilang mga pera. Healthy, nagli-lift na mga weights. Aba, sinong doktor ang hindi matutuwa? Okay. Ako, matutuwa ako. Yung sugar mo, 400. After a month, naging 200. Matutuwa ako. Why? There's a big improvement. No? Kahit 200, elevated pa yan. No? Elevated pa yan. Pero, matutuwa na po ako yan kasi nag-improve. So, let's wait another 2 months, 3 months. Hopefully, it will take 6 months or lesser mag-normalize ang sugar. O, sinong doktor ang hindi matutuwa? Matatanggalan niya ng gamot. Very fulfilling ang pagiging doktor mo. Kung ang pasyente mo gumagaling sa sakit, kung ang pasyente mo nababawasan ng gamot, kung ang pasyente mo nakikita mo mas gumaganda ang aura. Okay? Ito lang. Capital lahat. Okay. Miss Violeta Rodriguez, Doc, hindi po lahat ng doktor kagaya niyo po na nagla-live ng matagal at sumasagot ng mga tanong ng libre. Yes. Ito yung advocacy ko. Bakit po ako very vocal sa aking advocacy? Because it works. So, tagal ko naging doktor. Ngayon lang, in 3 years ko, ngayon lang ako naka-experience na gumagaling ang pasyente. Dati bihira. Dati, dinadagdagan ko ng gamot. Yes, reseta. Hindi ko na tinatanong ang lifestyle niya. Ang tatanungin ko na lang ang nararamdaman. Ang tatanungin ko na lang anong laboratory mo papakita. Titingnan ko, abnormal. Okay? Ngayon, aalamin ko kung functional ang family. Aalamin ko ano yung mga kinakain. Aalamin ko kung sedentary ka. No? Maraming mga maayos sa sakit ninyo pagka inayos nyo ang lifestyle ninyo. Okay? Eventually, mag-a-adapt po tayo. Yung iba nahihirapan, hayaan nyo lang. Okay lang yan. And please, dito na, malapit na kami. Share this live and hopefully makatulong sila mag-team replay, ma-replay nila to, mapanood nila, and mag-motivate to be healthy from unhealthy to healthy lifestyle. Okay? We adapt and we will evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye.